Ampersand quote, ako si Lolo Jose. Akala ko, sa edad kong 8 anyos, wala nang makakagulat sa akin. Pero nang makita ko ang sarili kong anak na si Mario, nagpapanggap na nagluluksa sa libing ng kanyang ina, habang may Rolex na 1.7 milyon sa pulso niya. Naramdaman ko ang lamig. Ang mas masakit, gusto niyang agawin ang lahat ng pinaghirapan namin, dahil akala niya, wala akong alam. Akala niya lang ampersand apos, yon, ampersand quote. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Lolo Jose, 8 anyos na ako ngayon, at sa buong buhay ko, inakala kong kilala ko ang aking asawa, si Lola Elena, higit sa sinuman. Higit sa 40 taon, tuwing Huwebes, pumupunta siya sa bangko. Hindi ko kailanman tinanong kung bakit. Nagtiwala ako sa kanya ng buong buhay ko, sa bawat sentimong kinita ko sa pagbuo ng mga tulay at kalsada sa buong Pilipinas. Akala ko, nag-ipon siya para sa aming kinabukasan, o baka tumutulong sa isang kawanggawa. Naging napaka-inosente ko. Nang siya'y pumanaw, nalaman ko na hindi siya nag-ipon. Nagbabayad siya. 1 linggo lang ang nakalipas, naroroon ako sa sementeryo ng Sto. Niño. Umulan ng malakas, ginagawa ang pulang putik ng lupa sa aming probinsya na madulas, maputik na lesyan sa paligid ng bagong hukay na libingan. Nakatitig ako sa ataol na gawa sa kahoy, kung saan nakahiga ang aking Elena. Gusto kong umiyak, gusto kong lumuhod at sumigaw sa kulay abong kalangitan, ngunit hindi ko magawa. Manhid ako, parang lahat ng kable sa aking katawan ay pinatay. Nanatili akong tahimik, parang isang estatwa, habang mahigpit kong hawak ang hawakan ng aking itim na payong, hanggang mamuti ang aking mga buko-buko. Sa tabi ko, naroroon ang aming anak na si Mario, 60 ampersand apos, 2 anyos na siya, nagtatrabaho bilang isang mid-level manager sa isang logistics company sa Maynila. Nagpapamalas siya ng isang buong palabas ng umagang iyon. Malakas siyang humihikbi, umuuga ang kanyang mga balikat, at patuloy na pinupunasan ang kanyang mga mata ng panyo. Para sa sinumang nakakakita sa kanya, siya ang perpektong larawan ng isang anak na durog sa sakit. Pero naglaan ako ng buhay sa paggawa ng mga bagay. Tinitignan ko ang mga detalye, ang mga puntos ng tensyon, at nakita ko ang isang bagay na hindi akma. Sa bawat pagpunas ni Mario ng panyo sa kanyang mukha, inaayos ng kaliwang kamay niya ang dulo ng kanyang manggas. Hihilahin niya ng bahagya ang manggas ng kanyang itim na Amerikana, sapat lang para ilantad ang pulso niya. Pagkatapos may kuminang na ginto. Hindi lang ito basta-bastang relo, ito ay isang Rolex Submariner na ginto. Alam ko kung magkano ang halaga ng mga bagay-bagay, madaling 1.7 milyon ang presyo ng relos na yon. Nakatingin lang ako, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa mga gintong kadena. Si Mario ay kumikita lamang ng humigit kumulang 1 milyon sa isang taon. Mayroon siyang utang sa bahay na palagi niyang inirereklamo, mayroon siyang 2 anak sa pribadong paaralan na tinutulungan ko ring bayaran, at nagmamaneho siya ng inupahang sasakyan. Saan siya kumuha ng 1.7 milyon para sa isang relo? Hindi ko yun binili, at si Elena, sa pagkakaalam ko, ay walang ganoong uri ng pera, o sa tingin ko. Napansin niya na nakatingin ako sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang lungkot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay naging matigas at malamig, parang sa isang pating. Mabilis niyang ibinaba ang manggas niya, tinakpan ang ginto, at agad na muling umiyak. Isang malamig na pakiramdam ang nagsimula sa aking tiyan, at hindi ito dahil sa lamig, ito ang aking instinct na nagsasabi sa akin na ang pundasyon ng aking pamilya ay nabubulok. Bumalik kami sa bahay para sa lamay, itong bahay na ako mismo ang nagtayo 30 taon na ang nakakaraan. Matigas na sahig na gawa sa nara, tsimenya na gawa sa bato. Akala ko, ito ang magiging aming kanlungan. Ngayon, puno ito ng mga tao na kumakain ng salad ng patatas at bumubulong ng walang lamang pakikiramay. Umupo ako sa aking paboritong silya sa sulok, nagmamasid. Ang aking anak na si Sofia ay nasa kusina, gumagawa ng tunay na trabaho, naghahanda ng kape, naghahain ng pagkain, tinitiyak na lahat ay inaalagaan. Mukha siyang pagod. Si Mario, sa kabilang banda, ay paikot-ikot. Nakita ko siyang naglalakad sa sala, tinitingnan ang mga larawan sa dingding, ang mga kasangkapan, ang mga palamuti, parang isang tasador na nagsusuri ng ari-arian para sa subasta. Nang sa wakas ay umalis ang huling panauhin, hindi lumapit si Mario upang tanungin kung ano ang aking nararamdaman, hindi niya ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat.
Direkta siyang lumapit sa akin at umupo sa upuan sa harap ng aking silya. Ampersand quote, Papa, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa mga logistical na bagay, ampersand quote, sabi niya sa isang boses na masyadong malumanay, masyadong makinis. Tiningnan ko siya ng may pagod. Ampersand quote, maaari bang huwag muna natin itong gawin ngayon, Mario? Katatapos lang nating ilibing ang iyong ina, ampersand quote, kailangan nating asikasuhin ang administratibong bahagi, Papa, ampersand quote, pagpupumilit niya. Ampersand quote, tingnan mo, alam kong nagluluksa ka at hindi ka malinaw mag-isip. Kailangan ko ang susi sa opisina ni Mama, ampersand quote, para saan, ampersand quote, tanong ko ng magaspang ang boses. Ampersand quote, kailangan kong hanapin ang mga insurance policy, ampersand quote, sabi ni Mario, yumuko sa akin. Ampersand quote, alam mo naman, mahal ang mga libing, Papa, at ang mga bayarin sa ospital para sa Chemo ay sigurado na napakalaki. Gusto kitang tulungan na repasuhin ang mga utang para mabayaran natin ang punerarya. Ampersand quote, tiningnan ko siya, at sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko nakita ang aking anak, nakita ko ang isang estranghero. Isang sakim na estranghero. Bahagya akong umayos ng upo. Nawala ang ama at lumabas ang inhinyero, ang taong nakipaglaban sa mga tiwaling inspektor at mga tamad na subkontraktor. Ampersand quote, hindi na kailangan mag-alala, Mario, ampersand quote, sabi ko ng malamig. Ampersand quote, kahapon, nilagdaan ko ang tseke. Bayad na, ampersand quote, kumurap si Mario ng may pagtataka. Ampersand quote, mabuti naman. Pero ang mga medikal na bayarin, Papa. Mahaba ang ospital. Maaaring daan-daang libong piso. Baka kailangan nating i-liquidate ang ilang ari-arian o suriin ang kanyang mga account para matugunan ito, ampersand quote, napatawa ako ng tuyo, matigas. Ampersand quote, i-liquidate ang mga ari-arian, ganoon mo pala ito tawagin, ampersand quote, tingnan mo, Mario, pakinggan mo ako ng mabuti, ampersand quote, sabi ko habang nakatitig sa kanya. Ampersand quote, noong nakaraang linggo, binayaran ko ang bill ng ospital, 7 milyon. Binayaran ko yon mula sa aking ipon. Wala akong utang. Wala akong utang mula pa noong 1,985. Ako ang nagbayad ng pangangalagang medikal ng iyong ina, hindi ang seguro. Kaya, hindi mo kailangang hanapin ang anumang bagay, ampersand quote, namutla ang mukha ni Mario. Hindi niya alam na may ganoon akong kalaki na pera. Akala niya, isang matandang pensyonado lang ako na nabubuhay sa pensyon. Hindi niya alam ang mga pamumuhunan na ginawa ko noong dekada 90. Ampersand quote, pero Papa, ampersand quote, utal niya, sinusubukang ayusin ang kanyang sarili. Ampersand quote, maaaring may ibang mga bagay. Maaaring may personal na utang si Mama, o baka may naiwan siyang testamento doon. Gusto ko lang tulungan kang ayusin ang lahat, ampersand quote, nakasusuot ka ng relo na 1.7 milyon, Mario, ampersand quote, sabi ko, itinuro ang kanyang pulso. Nabigla siya at tinakpan ito ng kanyang kabilang kamay. Ampersand quote, pekyan, Papa. Imitasyon lang. Binili ko iyan sa internet sa halagang 2,500 para lang magmukhang propesyonal sa trabaho, ampersand quote, tiningnan ko siya. Alam ko ang ginto. Alam ko ang bigat nito, ang paraan ng pagkuha nito ng liwanag. Hindi ito imitasyon. Pero hindi ko ipinilit. Hindi pa. Ampersand quote, umuwi ka na, Mario, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, bumalik ka sa iyong asawa, hayaan mo akong mag-ayos dito, ampersand quote, nag-atubili siya sandali. Tiningnan niya ang pinto ng opisina ni Elena sa dulo ng pasilyo. Nakita ko ang uhaw sa kanyang mga mata. Hindi siya gustong tumulong, gusto niyang makahanap ng isang bagay. Ampersand quote, sige, Papa, ampersand quote, sabi niya, tumayo. Ampersand quote, nagsisikap lang akong maging isang mabuting anak. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng anumang bagay, ampersand quote, mabilis siyang umalis. Hinagkan ako ni Sofia sa noo at umalis din pagkatapos, sinabihan akong tawagan siya kung kailangan ko ng kasama. Sa wakas, nag-iisa na ako. Tahimik ang bahay, masyadong tahimik. Ang katahimikan ay umuugong sa aking mga tainga. Matagal akong nanatili roon, nakaupo, hanggang sa lumalim ang gabi at napuno ang mga silid ng anino. Hindi ko mapigilang isipin ang desperasyon ni Mario na makapasok sa opisina. Si Elena ay lihim. Palagi niyang pinangangasiwaan ang mga account ng bahay at isang maliit na checking account para sa grocery at sa salon.
Bakit isipin ni Mario na may anumang halaga doon maliban kung may alam? Ako ang gumawa ng pinto at frame na ito. Pumunta ako sa garahe at kumuha ng isang manipis na piraso ng matibay na alambre. 10 segundo lang ang ginugol ko para buksan ang simpleng kandado. Pumasok ako. Amoy lavender at lumang papel ang silid. Muling nadurog ang aking puso. Ang makinang panahi ay nakatakip sa isang sulok. Ang desk ay malinis at walang bahid. Sinimulan kong suriin ang mga drawer. Walang kakaiba. Mga resibo ng kuryente, listahan ng mga card ng Pasko, mga kupon na ginupit mula sa pahayagan tuwing linggo. Si Elena ay matipid, kayang maglakad ng 2 kilometro para lang makatipid ng 10 sentimo sa 1 litro ng gatas. Kaya naman ang ideya na mayroon siyang lihim na utang ay nakakatawa sa akin. Sinuri ko ang filing cabinet. Wala. Mga deklarasyon ng buwis, mga titulo ng bahay. Umupo ako sa kanyang silya, pakiramdam ko ay tanga ako. Baka si Mario ay mapagpuna lang. Baka ako ay isang matandang paranoid na naghahanap ng away upang maaliw ang sarili mula sa pagluluksa. Huling sulyap sa silid. Napatingin ako sa kanyang lumang basket ng pananahi sa estante. Isang basket na gawa sa yantok na ginagamit niya sa loob ng 40 taon. Hinding-hindi titingnan ni Mario doon. Para sa kanya, mga bagay iyon ng lola. Ngunit alam kong itinago ni Elena doon ang kanyang mga tsokolate, malayo sa mga apo. Tinaas ko ang basket, ibinaba ito, at binuksan ang takip. May mga sinulid, karayom, isang alfiletero, at sa ilalim ng isang patong ng mga retaso ng tela, may isang bagay na matigas at hugis parihaba. Kinuha ko. Ito ay isang ledger, isang asul na hardbound na kwaderno, isa sa mga binibili sa isang stationery store. Mukha itong luma. Ang gulugod ay basag at kupas. Binuksan ko sa unang pahina. Sa itaas ay may petsa, Enero 14 na, 1984. Ang sulat kamay ay maayos na cursive ni Elena. Ampersand quote, Huwebes, Pambansang Bangko 1. Withdrawal 5,000, ampersand quote, napakunot ang noo ko. Noong 1984, malaking pera yon. Higit iyon sa kinikita ko sa loob ng 2 linggo noon. Binuksan ko ang pahina. Enero 21, 1984, Huwebes. Pambansang Bangko 1. Withdrawal 5,000. Patuloy akong bumuklat. Bawat linggo, bawat Huwebes, sa loob ng ilang dekada. Nagkalkula ako sa aking isip. 50% apos, ni 2 linggo sa 1 taon, pinarami ng 40 taon, mahigit 1-0, 4 milyon. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Ibinagsak ko ang kwaderno sa desk. Saan niya nakuha ang perang iyon? Si Elena ay isang guro hanggang sa kanyang pagreretiro. Wala siyang milyon-milyong piso. At kahit mayroon siya, bakit niya iwi-withdraw ng cash bawat linggo? Naalala ko ang isang bagay. Bawat Huwebes, mula sa pagkakaalala ko, lumalabas si Elena para mag-grocery. Sabi niya, pupunta siya sa palengke at pagkatapos ay sa bangko upang ideposito ang kanyang pensyon o maglipat ng pera sa savings account. Hindi ko kailanman sinuri ang anumang bagay, hindi ko kailanman hiniling sa kanya ng mga resibo, nagtiwala ako sa kanya. Ngunit ayon sa kwadernong iyon, hindi siya nagdedeposito, nagwi-withdraw siya ng 5,000 bawat linggo sa loob ng 40 taon. Saan napupunta ang perang iyon? Pumunta ako sa huling entry. May petsa iyon ng nakaraang Huwebes, 3 araw bago siya mamatay. Noong linggong iyon, napakahina niya halos hindi na makalakad. Ako ang nagmaneho sa kanya papunta sa supermarket at naghintay habang pumasok siya sa bangko sa tabi. Nagpumilit siyang mag-isa. Ang sulat ay nanginginig, isinulat ng kamay na wala ng lakas, ngunit naroon iyon. Ampersand quote, Huwebes, Pambansang Bangko 1, 5,000, ampersand quote, at sa tabi, sa unang pagkakataon sa 40 taon, mayroong isang tala, isang salita lang na isinulat sa pulang tinta, ampersand quote, tapos, ampersand quote. Nakatitig ako sa salitang iyon. Tapos. Ano ang tapos? Pagkatapos ay naaalala ko ang relo, ang Rolex na ginto sa pulso ni Mario, ang paraan ng pagtatago niya nito, ang pagmamadali niyang makapasok sa opisina. Pumipintig ang aking puso. Hindi na lang ako nagluluksa, natatakot na ako. Kinabukasan, pumunta ako sa Pambansang Bangko 1. Huwebes noon, tulad ng nakasulat sa kwaderno.
Sumisikat ang araw, ngunit ang hangin ay lumalagapak sa aking canvas jacket. Nanatili ako sandali sa loob ng pickup truck, nakatingin sa mga otomatikong pinto na bumubukas at sumasara. Sa loob ng ilang dekada, nilampasan ni Elena ang mga pintuang iyon tuwing Huwebes. Sinubukan kong ilarawan siya na naglalakad doon. Kinakabahan ba siya, lilingon sa likod, o papasok ng taas noo tulad ng ginagawa niya sa lahat ng bagay? Napagtanto ko ng may kalungkutan na hindi ko alam. Hindi ko kilala ang babaeng pumupunta sa bangkong ito. Tiningnan ko ang sarili kong damit, ang aking laging suot na pantalon sa trabaho, kupas, may mansa pa rin ng langis ng traktor, at mga lumang botas ngunit komportable. Mayroon akong mga suit at sapat na pera para sa mamahaling damit, ngunit ako ay isang constructor. Komportable ako sa mga damit na pinagsikapan ko sa buhay. Hindi ko ito naisip hanggang sa pumasok ako sa lobby. Nagbago ang bangko mula nang itayo ko ang sangay na yon noong #apos, 78. Binago nila ang disenyo. Ngayon, puro salamin at pinakintab na bakal, malamig, impersonal. Pumunta ako sa pila ng mga kahera. Isang dalaga ang nasa likod ng counter. Ang kanyang name tag ay nagsasabing Sarah, nasa 20 apos, di isang taon siguro siya, perpektong kuko at walang interes na ekspresyon. Nang dumating ang aking turno, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kupas na kwelyo ng aking jacket at sa dumi sa ilalim ng aking mga kuko. Nakita ko ang agad na paghuhusga. Para sa kanya, ako ay isang matandang lalaki na kumukuha ng maliit na tseke ng pensyon o nagrereklamo tungkol sa 50 na bayarin. Paano po ako makakatulong, sir? Tanong niya sa magalang ngunit malayo na tono, ang ginagamit sa mga bata o sa isang taong gusto mong paalisin agad. Kailangan kong makita ang mga transaksyon ng account ng aking asawa, sabi ko. Ang boses ko ay lumabas ng mas magaspang kaysa sa gusto ko, umubo ako. Ang pangalan niya ay Elena Bentes. Pumanaw siya noong nakaraang linggo, ang babae ay hindi man lang nag-type ng anuman, ngumiti lang siya ng manipis, tulad ng sa manual. Patawad po sa inyong pagkawala, sir, ngunit hindi po ako makakapagbigay ng impormasyon ng account sa sinumang hindi ang may-ari. Patakaran po ng privacy, huminga ako ng malalim. Alam ko ang patakaran, binibini, ngunit ako ang kanyang asawa. Ako ang tagapamahala ng kanyang mana. May dala akong identification, sinimulan kong ilabas ang aking wallet, ngunit pinigilan niya ako sa pagtaas ng kanyang kamay. Sir, maliban kung ang pangalan nyo ay nasa account o mayroon kayong court order dito mismo, hindi po ako makakatulong. Kailangan nyong humingi ng appointment sa isang executive sa susunod na linggo, sa susunod na linggo, ulit ko, nasusunog ang asul na kwaderno sa aking bulsa. Hindi ako makapaghintay hanggang sa susunod na linggo. Ayaw kong mag-withdraw ng anuman. Kailangan ko lang makita ang kasaysayan. Pumupunta siya rito tuwing Huwebes sa loob ng ilang dekada. Mayroon bang nakakakilala sa kanya rito? Buntong hininga ng malakas si Sarah. Sir, pakiusap, hinaan po ang boses ninyo o kailangan ko pong tawagan ang security. Mayroon kaming daan-daang kliyente. Hindi namin tinatandaan kung sino ang pumupunta tuwing Huwebes. Kung hindi po kayo magsasagawa ng transaksyon, pakiusap po, hayaan niyong dumaan ang iba. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Hindi ito kahihiyan, ito ay galit. Tiningnan ko ang lobby, ang kisam, ang malaking pinto ng vault sa dulo. Itinuro ko sa itaas gamit ang aking kamay na may kalyo. Nakikita mo ba ang mga trusses na yan, binibini? Ang mga bakal na yan na sumusuporta sa bubong, ako ang naghinang niyan. At ang vault na yan, ang reinforced concrete box, ako mismo ang nagbuhos niyan. Ako ang nagtayo ng gusaling ito noong nasa diaper ka pa, kaya huwag mong sabihin sa akin na umalis ako. Tawagan mo ang iyong manager, tawagan mo si Aling Nena, nagulantang ang mga mata ng babae. Sasagot siya, ngunit may pumigil sa kanya sa aking mukha. Pinindot niya ang isang buton sa ilalim ng counter, at nawala patungo sa mga opisina sa likod. Maya-maya pa, bumukas ang isang pinto at lumabas si Aling Nena. Si Aling Nena ay isang babaeng nasa 60 taong gulang, elegante at matalas. Magkakilala na kami sa loob ng 20 taon.
Tiningnan niya ang kahera, pagkatapos ay tiningnan ako. Agad na lumambot ang kanyang mukha. Ampersand quote, Mang Jose, ampersand quote, sabi, ampersand quote, dinala niya ako sa kanyang opisina. Tahimik sa loob. Ang mga dingding, puno ng mga diploma at larawan ng pamilya, itinuro niya sa akin ang isang leather armchair, isinara ang pinto at umupo sa kabilang panig ng desk. Mukha siyang pagod, may pagdududa sa kanyang mga kilos na hindi ko matandaan. Ampersand quote, Jose, ampersand quote, sabi niya, ginagamit ang aking pangalan. Ampersand quote, inisip ko na darating ka. Nakita ko ang obituaryo sa pahayagan. Si Elena ay isang kahanga-hangang babae, ampersand quote, tumango ako, nilulunok ang buhol sa aking lalamunan. Ampersand quote, Aling Nena. Nakakita ako ng isang libro, isang kwaderno. Si Elena ay may hawak na record. Pumupunta siya rito bawat linggo, tuwing Huwebes. Sabi ng kwaderno ay nagdedeposito o naglilipat siya ng 5,000 bawat pagkakataon, ampersand quote, ang mukha ng manager ay naging hindi mabasa. Inayos niya ang kanyang salamin. Ampersand quote, kailangan kong malaman kung magkano ang nasa account na yon, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, kailangan kong malaman kung bakit niya yon iniipon. Para ba sa mga apo, para sa isang kawanggawa? Akala ni Mario ay may utang siya, pero alam kong hindi iyon totoo. Ampersand quote, buntong hininga si Aling Nena, umikot sa computer at nag-type ng ilang segundo. Ang tunog ng mga keyboard ay ang tanging tunog sa opisina. Ampersand quote, Jose, ampersand quote, sabi niya sa wakas ng mahina. Ampersand quote, hindi magkasama ang account ni Elena at ng iyo rito. Ito ay isang personal na account, isang investment fund na binuksan niya noong 1984, ampersand quote, 1984, ang taon kung kailan nagsimula ang kwaderno. Ampersand quote, mabuti, ampersand quote, sabi ko, yumuko pasulong. Ampersand quote, kung gayon, magkano ang balance, ampersand quote, nag-atubili ang manager. Tiningnan niya ang screen at pagkatapos ay tiningnan ako ng puno ng awa ang kanyang mga mata. Kinamumuhian ko ang awa, ampersand quote, Mang Jose, ampersand quote, ang balance ng account ay 14,500, ampersand quote, nalamigan ako. Pakiramdam ko ay nawala ang lupa sa ilalim ng silya. Ampersand quote, 14,500, ampersand quote, ulit ko, ampersand quote, imposible yon. Ang kwaderno ay naglilista ng libu-libong entry, bawat linggo sa loob ng ilang dekada. Milyon-milyon yon, Aling Nena, nasaan ang pera, ampersand quote, ikinot niya ang monitor para makita ko. Napakapikit ako sa mga hanay ng mga numero. Ampersand quote, mali ang pagkakaintindi mo, Jose, ampersand quote, sabi niya ng malinaw. Ampersand quote, hindi nagdedeposito si Elena, ampersand quote, paano nangyari yon, ampersand quote, tanong ko ng naguguluhan. Ampersand quote, nagwi-withdraw siya, ampersand quote, paliwanag niya ng malumanay. Ampersand quote, bawat Huwebes, may otomatikong transfer mula sa kanyang pensyon bilang guro at isang maliit na annuitant na minana niya mula sa kanyang mga magulang ilang taon na ang nakakaraan, at bawat Huwebes, pumupunta siya sa counter at kumukuha ng 5,000 ng cash, ampersand quote, nagsimulang umikot ang silid. Ampersand quote, mag-withdraw, ampersand quote, utal ko. Ampersand quote, at saan niya dinadala yon? Kung hindi niya iniiwan dito, saan napupunta, ampersand quote, palagi naming iniisip na ibinibigay niya sa iyo, ampersand quote, sabi ng manager, ampersand quote, o ginagamit niya para sa mga gastusin sa bahay. Palagi siyang humihingi ng malalaking 1,000 na bills. Inilalagay niya ang sobre sa kanyang bag at umaalis. Hindi siya kailanman nawawala tuwing Huwebes, ampersand quote, sumandal ako sa silya na parang binugbog ako. Hindi siya nag-ipon, nagdurugo siya. Sa loob ng 40 taon, ang aking asawa ay dahan-dahang pinapatay ang kanyang pensyon at ang kanyang mana, kumukuha ng cash at pinapawala ito. At hindi niya yon ibinibigay sa akin. Ako ang nagbayad ng bahay, ako ang nagbayad ng mga kotse, ako ang nagbayad ng pagkain, ako ang nagbayad ng lahat. Ang kanyang pera ay sa teorya, ang kanyang sariling luho, ang kanyang seguridad. Ampersand quote, sandali, ampersand quote, sabi ko nang mabilis ang pag-isip. Ampersand quote, noong nakaraang linggo, ang Huwebes bago siya namatay, napakahina niya. Aling Nena, halos hindi na siya makatayo. Ako ang nagmaneho sa kanya, nakita ko siyang pumasok, ampersand quote, dumating siya, ampersand quote, tumango siya ng malungkot.
Ampersand quote, mukha siyang napakapangit. Jose, inalok ko siyang tulungan pero ayaw niya. Pumunta siya sa counter, inilabas ang huling 5,000 na natitira sa kanya noong buwan na yon. Nanginginig ang kanyang mga kamay ng husto na nahulog ang sobre 2 beses. Ampersand quote, bakit, ampersand quote, bulong ko. Ampersand quote, bakit niya gagawin yon? Namamatay na siya. Alam niya. Para saan niya kailangan ang 5,000 ng cash 3 araw bago mamatay? Ampersand quote, inalis ng manager ang kanyang salamin. Ampersand quote, hindi ko alam, Jose, pero may iba pa. Noong huling araw na yon, hindi niya inilagay ang sobre sa kanyang bag. Ampersand quote, ano ang ginawa niya dito? Ampersand quote, tanong ko. Ampersand quote, lumabas siya sa likod na pinto. Ampersand quote, paliwanag niya, patungo sa paradahan ng mga empleyado. Ampersand quote, mas pribado yon. Karaniwan ay hindi namin pinapayagan ang mga kliyente na lumabas doon, ngunit ginawan namin ng eksepsyon si Elena dahil nahihirapan siyang lumakad. Ampersand quote, pinagpasalamatan ko si Aling Nena, tumayo ako nang nanginginig ang mga binti, at lumabas ng opisina, dumaan sa lobby nang hindi nakikita ang sinuman. Ang aking ulo ay isang bagyo. Hindi nag-ipon si Elena ng kayamanan. Nagbabayad siya ng isang tao bawat linggo, 260,000 sa isang taon, mahigit 1-0, 4 milyon sa buong aming pagsasama. 40 taon na siyang nagbibigay ng cash at sinigurado niyang gawin ang huling bayad kahit na naghihinalo na. Sino ang may ganoong kapangyarihan sa aking asawa? Sino ang makakapilit sa isang babaeng naghihinalo na gumapang sa bangko para magbigay ng sobre? Pumunta ako sa pick-up truck. Umuulan na naman. Umupo ako sa manibela at nakatitig. Naalala ko ang asul na kwaderno. Naalala ko ang salitang pula na tinta. Tapos, anuman ang utang, anuman ang pangungutong, matatapos na sa kanyang pagkamatay. O baka nabayaran na niya ito sa tamang oras. Naramdaman ko ang malamig na galit na lumalaki sa aking kalooban. Tinabunan nito ang sakit at pagkalito. May gumawa niyan sa kanya. May pumiga sa kanya. Pinaandar ko ang makina. Hindi ako uwi. Aalalamin ko kung sino ang naghihintay sa kanya sa likod na paradahan na yon, at nawa ampersand apos, lay tulungan siya ng Diyos kapag natagpuan ko siya. Nagmaneho ako pabalik na may asul na kwaderno sa upuan ng pasahero na parang isang kargadong baril. Ang ulan ay naging patuloy na ambon na akma sa kulay abo sa loob ng cabin. Mahigpit ang hawak ko sa manibela, ngunit ang isip ko ay tumatakbo ng mabilis. Paulit-ulit kong nakikita ang pulang salitang ampersand quote, tapos, ampersand quote, nakikita ko ang balanse, 14,500. Nakikita ko ang kinang ng ginto sa pulso ng aking anak. Kailangan ko ng mga sagot at hindi ako maghihintay. Ipinark ko sa harap ng bahay na ngayon ay tila napakalaki at napakawalang laman nang wala si Elena. Direkta akong pumasok sa kusina at kinuha ang telepono. Tinawagan ko muna si Sofia, sumagot siya sa pangalawang ring, ang boses ay puno ng parehong kalungkutan na nararamdaman ko. Sinabihan ko siyang dumating para maghapunan. Pagkatapos ay tinawagan ko si Mario. Mukha siyang may pagdududa. Tinanong niya kung natagpuan ko na ang mga insurance policy. Sinabi ko sa kanya na dumating siya, na bumili ako ng isang balde ng pritong manok at ayaw kong kumain ng mag-isa. Kasinungalingan yon, ngunit alam kong darating siya. Naamoy niya ang pera na parang aso at hindi niya papalampasin ang pagkakataong makabalik sa bahay. Isang oras pagkatapos, nakaupo kami sa paligid ng oak na mesa sa kainan. Hindi ko inilabas ang magandang pinggan. Kumakain kami sa mga disposable na plato, kaming dalawa lang na anak ko at ako. Ang tanging naririnig ay ang pagbagsak ng ulan sa bintana at ang pagkaluskos ng mga plastik na tinidor. Mukhang pagod si Sofia, naglalaro sa koleslaw, namumula ang mga mata. Sa kanya, kitang-kita ang kawalan ng kanyang ina sa kanyang mga balikat na bumaba. Si Mario, sa kabilang banda, ay mabilis kumain, kinakabahan. Ang kanyang mga mata ay lumilipat mula sa estante patungo sa estante, mula sa display cabinet patungo sa pasilyo na patungo sa opisina. Nakasuot siya ng casual polo shirt ng gabing iyon, ngunit nakita ko pa rin ang relos sa kanyang pulso. Ang kanyang kaliwang kamay ay halos buong oras na nasa ilalim ng mesa. Ampersand quote, so, papa, ampersand quote, sabi ni Mario habang pinupunasan ang kanyang bibig ng napkin. Ampersand quote, nakapasok ka ba sa opisina? May nakita ka bang mahalaga? Ampersand quote, tumigil ako sa pagnguya. Tiningnan ko siya.
60% apos, lay 2 anyos na siya, ngunit sa sandaling iyon, mukha siyang isang teenager na nahuling nagtatago ng masamang marka. Inilapag ko alam ko ang tungkol sa mga withdrawal. Tuwing Huwebes, 5,000 sa loob ng ilang dekada. Mahigit 1-0, 4 milyon. Nasaan sila? Quote, tinakpan ni Sofia ang kanyang bibig. Quote, 1-0, 4 milyon? Papa, ano ang sinasabi mo? Walang ganoong kalaking pera si Mama. Quote, mayroon siya. Quote, sagot ko nang hindi inaalis ang tingin sa aking anak. Quote, mayroon siyang pensyon. Mayroon siyang mana na hindi ko kailanman hinawakan, at inubos niya yon hanggang sa huling sentimo. At sa tingin ko, alam na alam ni Mario kung saan napunta ang perang iyon. Quote, itinulak niya ang kanyang silya pabalik ng may nakakainis na tunog sa sahig. Mukha siyang na-corner, pinagpapawisan ang kanyang noo. Quote, sige, tingnan mo, Papa. Quote, utal niya habang itinaas ang kanyang mga kamay. Quote, ayaw kong malaman mo. Ipinangako ko kay Mama. Pinakiusapan niya ako na huwag sabihin sa'yo. Ito ay kanyang lihim. Quote, anong lihim? Quote, sigaw ko. Quote, may problema siya, Papa. Quote, sabi ni Mario, ibinaba ang boses. Quote, isang sakit. Siya ay adik sa sugal. Online poker, slot machines. Nagsimula iyon noong dekada 80 at hindi na niya kailanman napigilan. Nawala ang lahat. Sinubukan ko siyang tulungan. Sinubukan kong kontrolin ang bagay na iyon, ngunit hindi iyon makontrol. Quote, natahimik ako. Tiningnan siya ni Sofia na parang nababaliw. Quote, sugal? Quote, ulit niya. Quote, naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi niya marunong gumamit ng smartphone si Mama. Naaalala mo ba noong nakaraang Pasko? Sinubukan kong turuan siyang gumamit ng video call at akala niya ay inirecord siya ng gobyerno sa kamera. Gumagamit pa rin siya ng flip phone mula 2005. Gusto mo bang paniwalaan ko na naglalaro siya ng online poker sa loob ng 40 taon mula pa noong dekada 80? Halos wala pang internet noon. Quote, na mula si Mario. Quote, hindi lang online, Sofia. Mayroon ding underground games, mga lokal na bagay. May problema siya. Okay. Hindi niyo siya kilala tulad ng pagkakakilala ko. Ipinagtapat niya sa akin. Quote, sumandal ako sa silya. Tiningnan ang aking mga kamay na may kalyo mula sa 50 taon ng pagtatrabaho. Naalala ko si Elena na nakaupo sa parehong mesang iyon, gumugupit ng mga kupon mula sa pahayagan. Naalala ko siyang naglalakad ng 2 kilometro patungo sa supermarket dahil sabi niya ay masyadong mahal ang gasolina para sa ganoong kaikling biyahe. Naalala ko kung paano niya sinusuot ang aking mga medyas dahil ayaw niyang bumili ng bago hanggang sa maging butas ang mga luma. Si Elena ay hindi nagsusugal, hindi bumibili ng loto. Hindi rin siya pumupunta sa bingo ng parokya dahil sabi niya ay pag-aaksaya lang iyon ng oras. Nagsisinungaling sa akin ang aking anak at bukod pa rito, sa isang mahina na kasinungalingan. Pero hindi ako sumigaw. Hindi ako tumawid sa mesa para kalugin siya hanggang sa mahulog ang kanyang mga ngipin. Kahit na yon ang hinihingi ng aking katawan. Kailangan kong maging mas matalino. Kung ikukulong ko siya, kukuha siya ng mga abogado, itatago ang pera, mawawala. Kailangan kong mahuli siya sa akto. Kaya ibinaba ko ang aking mga balikat. Pinangit ko ang aking mukha sa maskara ng isang matandang talunan. Pinunasan ko ang aking mga mata. Quote, sugal, quote, bulong ko na parang nahihirapan akong bigkasin. Quote, aking Elena. Hindi ako makapaniwala. Quote, ito ang totoo, Papa. Quote, mabilis na sabi ni Mario, sinasamantala ang pagkakataon. Quote, may sakit siya, pero tapos na. Nawala na ang pera. Wala na tayong magagawa. Kailangan lang nating magpatuloy, protektahan ang kanyang alaala. Quote, huminga ako ng mahaba, nanginginig. Quote, sa tingin ko, tama ka, anak. Kung ginastos niya, ginastos niya. Napakapagod ko, quote, dapat kang magpahinga, Papa, quote, sabi ni Mario, tumayo. Mukha siyang nakahinga, ang tensyon ay nawawala sa kanyang katawan. Akala niya nanalo na siya, na ako ay isang matandang sinel na maaaring sabihin ang anumang bagay. Quote, aalis na kami.
Hayaan ka naming matulog, ampersand quote, tiningnan ako ni Sofia nang may pag-aalala. Ampersand quote, sigurado ka ba, Papa? Wala itong saysay, ampersand quote, ayos lang, anak, ampersand quote, sabi ko, tinapik siya. Ampersand quote, tama ang kapatid mo. Hindi natin mababago ang nakaraan. Umuwi ka na. Halikan mo ang mga bata, ampersand quote, sinamahan ko sila sa pinto. Si Mario ay halos tumakbo papunta sa kotse. Hindi siya lumingon. Niyakap ako ni Sofia ng mahigpit at nangakong babalik kinabukasan. Nanatili ako sa pintuan, pinagmamasdan ang mga taillight nila na nawala sa madilim na kalsada. Naghintay ako hanggang sa bumalik ang katahimikan ng gabi. Pagkatapos ay umayos ako ng tayo. Nawala ang pagod. Ang sakit ay itinulak ko sa isang madilim na sulok ng aking kalooban. Bumalik ako sa kusina at kinuha ang telepono. Hindi ako tumawag sa isang financial advisor o sa pulis. Nagdial ako ng isang numero na hindi ko ginamit sa loob ng 5 taon, ngunit alam ko pa rin sa isip. Nagring ito ng 4 na beses hanggang sa sumagot ang isang magaspang na boses. Ampersand quote, Mang Cardo, si Lolo Diyos ito, ampersand quote, nagkaroon ng paghinto. Narinig ko ang pag-click ng lighter at isang malalim na paghitit. Ampersand quote, Jose, nabalitaan ko ang tungkol kay Elena. Ikinalulungkot ko, isang santa siya, ampersand quote, Mang Cardo, ampersand quote, sagot ko, ampersand quote, kailangan ko ng pabor, isang malaki, at kailangan ko iyon ngayon, ampersand quote, retired na ako, Jose. Alam mo iyan. Hindi na kaya ng tuhod ko. Masyado akong umiinom, ampersand quote, alam ko, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, pero ito ay tungkol sa pamilya, at may kinalaman ito sa sangay ng bangko na itinayo ko sa sentro, ang Pambansang Bangko 1, ampersand quote, narinig ko ang pagbuga niya ng usok. Ampersand quote, ano ang kailangan mo, ampersand quote, ang mga security tapes, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, specifically ang panlabas na kamera sa likod na nakatutok sa paradahan ng mga empleyado tuwing Huwebes ng nakaraang buwan, pero lalo na ang sa nakaraang Huwebes, ampersand quote, masyadong malaki ang hinihingi mo, Jose. Hindi madaling ibigay ng mga bangko iyan, ampersand quote, alam ko, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, pero ikaw ang nag-install ng sistema 3 taon na ang nakakaraan bilang contractor. Mayroon ka pa ring master codes. Ipinagyabang mo iyan sa laro ng poker, ampersand quote, napatawa ng tuyo si Mang Cardo. Ampersand quote, maganda ang memorya mo para sa edad mo. Para saan mo ba iyan kailangan? Ampersand quote, sa tingin ko, may nagnanakaw sa aking asawa, ampersand quote, sagot ko na parang yelo ang boses. Ampersand quote, sa tingin ko, may nagpiga sa kanya ng 40 taon, ampersand quote, naging tahimik. Ampersand quote, sige, Jose. Halika sa bahay ko sa loob ng 20 minuto. Magdala ka ng isang magandang bote ng whiskey, ampersand quote, binabaan ko ang telepono. Pumunta ako sa kabinet sa sala at kinuha ang bote ng single malt na inilaan ko para sa aming ika-negatibo 50 anibersaryo. Hindi ko na yon kailangan para ipagdiwang ang anuman. Kinuha ko ang mga susi at ang asul na kwaderno. Tapos na ang papel ng balo na nagdadalamhati. Nang gabing iyon, magiging ako ang taong nagtatayo ng mga tulay at nagtatanggal ng mga balakid. Akala ni Mario ay makakapagtago siya sa likod ng salitang sugal. Akala niya ay kaya niyang dumisan ang pangalan ng kanyang ina upang takpan ang kanyang sariling kasakiman. Malalaman niya na hindi mo ninanakawan ang isang taong marunong magbuhos ng semento sa ibabaw ng problema. Ang ulan ay bumabagsak sa metal na bubong ng pick-up truck na parang libu-libong martilyo nang umalis ako patungo sa labas ng bayan. Kung QSir nihen alay, hayaan niyong mag-iwan kayo ng isang komento ng numerong ampersand apos, sa ibaba. Ibig sabihin, mayroon pa ring mga kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi, ang ampersand apos, tahimik na ama ampersand apos, ni Shakira Danje ampersand apos. Nang makabalik ako sa bahay, ang asul na kwaderno ay nasa upuan ng pasahero, parang isang kargadong baril na naghihintay. Humihigop ako ng malalim na hininga, pakiramdam ko ay kailangan kong maghanda sa anumang masakit na katotohanan na lalabas. Ang ulan sa labas ay naging patuloy na ambon na bumagay sa kulay abo sa loob ng kabin. Alam kong hindi pa tapos ang lahat.
Alam kong may mas malalim pang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Kung si Mario ang nagpapahirap sa kanyang ina, bakit? Ano ang nangyari noong 1984, ang isang batang lalaki na nagngangalang Miguel ang nasa itaas? Nahulog siya ng 10 metro. Nakaligtas siya, ngunit hindi na siya kailanman muling nakalakad. Brutal ang investigasyon. Sumugod sa amin ang mga safety inspector. Natagpuan nila na may nawawalang safety bolt sa pangunahing mekanismo. Pinag-usapan nila ang kapabayaan. Nagtaasan ang mga premiums ng seguro. Nawala ako ng 3 kontrata. Nasa bingit kami ng pagkalugi. 5 taon akong nagtrabaho ng 18 oras sa isang araw para lang manatiling bukas ang aming operasyon. Palagi kong tinatanong sa sarili kung paano nawala ang bolt na yon. Ang mga bolt na yon ay gawa sa bakal, hindi iyan basta-basta nahuhulog. Isinara ko ang folder. Iyon ang opisyal na bersyon. Ngunit kung ang kwaderno ay nagsimula noong 1984, dapat ay mayroong iba pa. Muli kong tiningnan ang iba pang bahagi ng bodega. Sa isang sulok sa ilalim ng isang tarpaulin, may isang kaban na gawa sa kahoy ng sedro na dinala ni Elena mula sa bahay ng kanyang ina. Doon niya inilalagay ang mga bagay na masyadong mahalaga para itapon at masyadong masakit para tingnan. Mga damit ng sanggol, mga larawan ng mga kamag-anak na maagang pumanaw. Inalis ko ang tarpaulin, ang amoy ng sedro ay halos hindi na naamoy sa pagitan ng amoy ng luma. Binuksan ko ang kaban. May mga kumot at photo album. Habang naghahalungkat, nahawakan ng kamay ko ang balat. Ito ang lumang Biblia ng pamilya, ang malaki, na may basag na gulugod at halos nabura na gintong letra. Binabasa ni Elena ang Biblia gabi-gabi, ngunit ginagamit niya ang isang maliit na edisyon na nasa tabi ng kanyang kama. Itinago niya ito, kinuha ko. Mabigat ito. Umupo ako sa isang bangko at binuksan ito sa aking mga tuhod. Binuklat ko ang manipis na mga pahina, Genesis, Exodus, Salmo, hanggang sa natagpuan ko. Sa pagitan ng mga pahina ng aklat ni Job ay may isang sobre. Wala itong kakaiba, murang papel, na ninilaw sa paglipas ng mga taon. Nakasara ito at sa harap, sa isang sulat kamay na hindi ko nakilala, ay nakasulat ang isang pangalan, Elena. Pinunit ko ang selyo gamit ang aking hinlalaki. Ang papel ay napunit ng magaspang. Sa loob ay may isang pahina ng kwaderno na nakatiklop. Kupas ang tinta, halos kulay kape, ngunit nababasa. Hindi ito isinulat sa cursive, kundi sa malalaking letra, malaki at agresibo. Ampersand quote, Ginang Bentes, nakita ko ang nangyari sa construction site. Naroon ako ng gabi. Nakita ko ang iyong anak na si Mario. Lasing siya. Naglalaro siya sa kabinang backhoe. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Natamaan niya ang suporta ng scaffolding, nabunot ang bolt, tumawa siya at tumakbo. Nakita ko siya. Nakita ko kung paano niya itinulak ang taong iyon. Kung ayaw mong mabulok ang iyong anak sa kulungan dahil sa tangkang pagpatay, at kung ayaw mong mawala ang iyong kumpanya at malugi ang iyong asawa, magbabayad ka ng 5,000 ng cash tuwing Huwebes magpakailanman. Kung mabibigo ka sa isang bayad, pupunta ako sa pulis, pupunta ako sa media, sisirain ko ang pangalan ng mga Bentes. Huwag mong sabihin kay Jose. Kung alam niya, malalaman ko rin, ampersand quote, walang lagda. Nakatitig ako sa liham. Lumabo ang mga salita. Si Mario, ang aking anak, ang sanhi ng aksidente. Ang aking anak ang nagpalumpo sa isang tao. Ipinikit ko ang aking mga mata, sinusubukang buuin muli ang 1,984. Si Mario ay 22 anyos noon. Madalas siyang lumabas, umiinom, at umuuwi ng gabi. Naalala ko ang gabi ng aksidente. Pumasok siya sa bahay na maputla, nanginginig. Sabi niya ay may trangkaso siya. 3 araw siyang nakakulong sa kanyang silid. Akala ko may sakit siya. Inalagaan siya ni Elena. Dinalhan siya ng sopas. Pero alam niya. Ilang araw pagkatapos, dumating sa kanya ang liham na yon. Alam niya na ang kanyang anak ang responsable sa pagsira sa buhay ng isang tao at halos pagkalugi ng aking kumpanya. At sa halip na sabihin sa akin, sa halip na pilitin siyang harapin ang mga kahihinatnan, pinrotektahan niya siya. Nakipag-ugnayan siya sa nangotong. 5,000 bawat linggo, 40 taon. Binayaran niya ang pangungutong upang iligtas ako mula sa pagkalugi at si Mario mula sa kulungan. Siya lang ang nagdala ng bigat na yon.
Pero may isang bagay na hindi akma. Ako ay isang inhinyero. Nagsasalita ako ng wika ng mga karga at paglaban. Muli kong binasa ang liham. Quote, natamaan niya ang suporta ng scaffolding, nabunot ang bolt, quote, napakunot ang noo ko, pumunta ako sa mesa at binuksan ang ulat ng aksidente. Kinuha ko ang mga plano ng scaffolding na ginamit namin noong 1984. Ang locking mechanism ay gravity-based. Ang bolt ay nasa panloob na bahagi ng upright, nakaharap sa konkretong haligi. Kung ang isang makina ay tumama sa scaffolding mula sa labas, lulupi ito sa istruktura, bibiyakin ang mga binti, hindi nito babalutan ang isang bolt papasok. Upang alisin ang bolt na iyon, kailangan mong humarap dito, itaas ang safety tab, at idulas iyon. Hindi iyon ginagawa ng isang makina ng aksidente. Hindi iyon ginagawa ng isang lasing na binata mula sa kabin. May nagsinungaling. Sabi ng liham, quote, nakita ko siyang tumama sa scaffolding, quote, ngunit sinasabi ng pisika ang iba. Kung sino man ang sumulat niyan ay alam na lasing si Mario at nasa construction site, ngunit hindi alam ang mga teknikal na detalye. Sino ang sapat na galit sa amin upang pigaan kami sa loob ng 40 taon? Tiningnan ko muli ang sulat kamay. Ang mga clumsy na malalaking letra ay pamilyar sa akin. Nakita ko iyan sa mga order ng materyales, sa mga nota sa construction site. Ito ang sulat kamay ng aking kapatas, si Mang Tonyo. Siya lang ang may hawak ng mga susi sa construction site. Siya ang lumagda sa mga safety report. Sinigurado niya na ayos ang lahat nang umalis siya. Hindi na siya nagtatrabaho sa akin. Nagretiro na siya ilang taon na ang nakakaraan at, sa pagkakaalam ko, namumuhay sa isang retirement home sa ibang probinsya. Hindi ako naghintay ng pagsikat ng araw, hindi ako natulog. Umakyat ako, kinuha ang liham, ang kwaderno, at ang mga susi. Nagmaneho ako ng 4 na oras sa mga kalsada patungo sa bahay kalinga ng matatanda. Isang mababang gusali na gawa sa ladrilyo na napapalibutan ng metal na bakod at hindi naalagaan na damuhan. Sa loob, amoy chlorine, luma, at pagtanggap. Naglagda ako sa reception. Hindi man lang tiningnan ng nurse ang kanyang cellphone habang itinuturo ang likod. Natagpuan ko siya sa isang silya de gulong sa tabi ng isang bintana na nakaharap sa isang pader na ladrilyo. Ang malakas na kapatas na sumisigaw ng mga utos sa ingay ng mga makina ay lumiit upang maging isang kalansay na nakabalot sa isang mansang kardigan. Nakabukas ang kanyang bibig at nawawala ang kanyang tingin. Quote, Mang Tonyo, quote, sabi ko, humarap sa kanya. Hindi siya gumalaw. Hindi ko alam kung naririnig niya ako. Quote, Mang Tonyo. Ako si Lolo Jose, quote, kumurap ang kanyang mga mata, dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo. Matagal bago dumaan ang alaala sa ulap ng mga gamot at mga taon. Pagkatapos, bahagyang bumukas ang kanyang mga mata. Quote, Jose, quote, bulong niya. Quote, tumanda ka. Quote, tumanda tayong lahat, Mang Tonyo. Quote, humila ako ng isang plastik na silya at umupo sa harap niya. Wala nang oras na sasayangin. Hindi ko alam kung gaano pa ang kanyang linaw ng pag-isip. Quote, kailangan kong tanungin ka tungkol sa Apos, 84, ang National Road, ang pagbagsak. Quote, kumurap siya. Quote, matagal na yan. Masama, quote, masama, quote, sabi ko. Quote, pero hindi iyon ang sinabi mo sa asawa ko. Quote, kinuha ko ang naninilaw na liham mula sa aking bulsa, inilatag iyon sa harap ng kanyang mukha. Dumapo ang kanyang mga mata sa malalaking letra na iyon. Nakita ko ang isang bagay, takot, at sa likod niyan, isang kislap ng lumang Mang Tonyo. Quote, hindi ako ang sumulat niyan, quote, bulong niya, inilayo ang tingin. Quote, huwag kang magsinungaling sa akin, Mang Tonyo, quote, sagot ko ng matigas. Quote, kilala ko ang sulat kamay mo. Nakita ko iyan sa loob ng 20 taon. Ikaw ang sumulat niyan. Sinabi mo kay Elena na si Mario ang sanhi ng aksidente. Sinabi mo na nakita mo siyang bumunot ng bolt. Kinukuha mo siya ng 5,000 bawat linggo sa loob ng 40 taon, quote, nagsimula siyang umiling, mahigpit na humawak sa mga armrest. Quote, hindi ko alam ang sinasabi mo. Matanda na ako. Hayaan mo na ako, quote, ninanakawan mo kami, Mang Tonyo. Ninanakawan mo ang aking pamilya.
Nakita mo akong nagpapakahirap para magbayad ng mga premiums ng seguro, habang ikaw, ayon sa liham, ay tumatanggap ng sobre bawat Huwebes. Natahimik siya, humigpit ang kanyang panga. Bigla, malinaw, matalas ang kanyang mga mata. Sinuri niya ako tulad ng dati niyang pagsusuri sa karga. Hindi nila ibinigay sa akin, Jose, sabi niya. Binigyan nila ako ng 20,000 isang beses para lang sulatin ang liham, nalamigan ako. Ano, ako ang kapatas, patuloy niya. Mayroon ako ng mga susi sa construction site, pero hindi ako ang nag-isip ng ideya. Sinulat ko lang ang sinabi nila sa akin, sino, tanong ko ng tuyo ang lalamunan. Ngumiti siya ng baluktot. Ang bata, Jose, ang iyong si Mario, umikot ang mundo. Mario, pumunta siya sa aking kwarto ng gabi ng aksidente, sabi niya. Sira, umiiyak, nanginginig. May utang siya, Jose, malaking utang sa sugal, sa karera. Nangutang siya sa masasamang tao sa Maynila at babasagin nila siya. Kailangan niya ng paraan para makatakas. Alam niya ang tungkol sa aksidente. Alam niya na wala ka sa kondisyon. Pumunta siya, nagmakaawa, humingi ng tulong. Sinabi niya sa akin na hindi mo ibibigay ang perang iyon dahil masyado kang mahigpit. Sinabi niya na malambot ang kanyang ina, na babayaran niya ang anumang bagay upang protektahan siya. Idinikta niya sa akin ang bawat salita na dapat kong isulat. Binigyan niya ako ng 20,000 para ipadala ang liham. Sabi niya, siya na ang bahala sa iba. Nilunok ko ang kawalan at siya ang kumukuha tuwing linggo, tumango si Mang Tonyo. Sinabihan niya si Elena na iwanan ang pera sa bangko para magmukhang nag-ayos lang siya ng mga gawain. Kinukuha niya yon, nagpapanggap na mensahero at biktima. Ginamit niya ako bilang halimaw. Jose, sabi niya, kailangan pa ni Mang Tonyo ng higit pa, nag-aalala na ang testigo, kailangan ko ng 25,000 pa o magsasalita siya. Itinago niya ang mga yon. Itinago niya ang ebidensya ng kanyang sariling kasamaan. Bakit? Dahil trophy yon, patunay kung gaano siya katalino, kung gaano niya kadaling manipulahin ang babaeng nagsilang sa kanya. Nanginginig ang aking kamay habang hawak ang mga papel. Hindi lang iyon financial abuse, iyon ay planadong psychological torture sa loob ng 40 taon. Iyon ang patunay na walang kaluluwa ang aking anak. Pinagmasdan ako ni Mang Tonyo, halos nakahinga ng maluwag dahil nailabas na niya yon. Masamang dugo, Jose, sabi niya. Tinanggap ko ang 20,000 dahil kailangan ko. Hindi na ako kailanman humingi ng ni isang sentimo pa. Akala ko titigil na siya sa pangolekta kapag nabayaran na ang utang, pero hindi siya kailanman tumigil, tama ba? Hindi, sagot ko, tumayo. Mabigat ang aking mga binti. Hindi siya kailanman tumigil, tinalikuran ko siya. Hindi ko na siya kayang tingnan. May kasalanan si Mang Tonyo, ngunit hindi siya ang arkitekto. Ang arkitekto ng 40 taon ng tahimik na pagdurusa ay ang aking sariling anak. Iparating mo ang aking pagbati sa iyong kapatas. Sigaw ni Mang Tonyo habang papalabas ako. Sabihin mo na natatandaan ko pa siya. Hindi ako sumagot. Tumawid ako sa pinto patungo sa brutal na sikat ng araw. Pakiramdam ko ay may sakit ako. Pumunta ako sa gilid ng gusali at sumuka sa damuhan. Ang aking asawa, ang aking matamis na Elena, ay naglaan ng buhay sa pagprotekta sa isang anak na may hawak na kutsilyo sa kanyang lalamunan. Gumising siya bawat araw na may takot. Tiningnan niya si Mario ng may halo-halong pagmamahal at takot, iniisip kung magsasalita balang araw ang testigo, nang hindi man lang naghihinala na ang testigo ay naghahapunan sa aming mesa, suot ang mga damit na nilabhan niya, kumakain ng pagkain na niluto niya. Pinunasan ko ang aking bibig at umayos ng tayo. Ang pagduduwal ay nagbago sa isang bagay na malamig, malinaw. Gusto ni Mario ang pera, gusto niya ang bahay, gusto niya ang lahat. Makakatanggap siya ng isang bagay, ngunit hindi ang kanyang iniisip. Bumalik ako sa pick-up truck.
Nang buksan ko ang aking cellphone, nakita ko ang isang mensahe mula sa kanya. Quote, Papa, hindi pa rin namin nakita ang mga papel na yon. Kailangan nating ayusin ito, quote, nagtype ako gamit ang mga daliri na nakakagulat na matatag. Quote, halika mamaya. Dalhin mo ang abogado. Nakita ko ang mga papel. Kailangan nating lagdaan ang lahat, quote, ipinadala ko. Pinaandar ko ang makina. Oras na para ihanda ang huling hapunan ng pamilya Bentes. Ang kwento ni Lolo Jose ay nagtatapos dito. Ano sa tingin niyo ang naging desisyon ni Lolo Jose? Kung kayo ang nasa kanyang posisyon, may iba pa ba kayong gagawin? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa sa mga ito. Kung ang kwentong ito ay nagpaisip o nagpagalaw sa inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa isang taong pinaniniwalaan niyong madarama rin ito. At mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama upang hindi kayo makaligtaan sa mga susunod pang misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento at sino ang nakakaalam, sa susunod baka kayo naman ang maging bida.